Nakakubli sa mga bundok ng Cotabato ang mga kayamanan ng kalikasan na itinago ng panahon. Ang pagkakatago ng mga likas na yaman na ito ay hindi lamang dahil sa ito ay mahirap marating, kundi dahil na rin sa mga dekadekadang civil conflicts ng probinsya. Pupuntahan natin ang isang lugar sa Cotabato na kamakailan ay nagbukas sa publiko. Isa itong likas na yaman na nagbukas para sa lahat ng Pilipino, Kristiyano, Muslim at lumad. Saang taon ba yan? I-admiration natin yan. Welcome to my next town. Military cannons are pointed towards the enemy's position toward Cotabato. Soldiers from the Army's 601st and 602nd Brigades have been conducting offensives against the group called Jamaatul Muhajirin wal Ansar for almost a week now. Bilang isang batang Ilocos, ganito ang mga balitang napapanood namin sa Northern Luzon tungkol sa Cotabato. Malayo ang Northern Luzon sa Mindanao. Wala kaming totoong idea kung ano ang nangyayari on the ground. Noong mga panahong ito, kapag naririnig ko ang lugar na Cotabato, ang naiisip ko ay civil conflicts. Sa paglipas ng panahon, naisulong din ang kapayapaan at kaayusan sa Cotabato. At unti-unti nang nagbukas ang pintuan ng Cotabato para sa kaunlaran, turismo at kapayapaan. Ang mga nabuong kwento at mga naratibo ko sa episode na ito ay base sa aking POV bilang isang batang lumaki sa Luzon at nanirahan sa Cotabato bilang isang adult. Dahil ang Cotabato ay bayang sinilangan ng aking lolo at lola, bahagi ng aking pagkatao ay konektado sa Cotabato. At ang tagumpay ng kapayapaan ay tagumpay din ng mga taong piniling manirahan at tawaging bayang sinilangan ang Cotabato. Kasama na dyan ang aking mga ninono. Ang aking lolo sa tuhod na si Francisco Gokib ay pumunta sa Cotabato. Ang kanyang pakay, bumili ng mga lupain at i-develop ito. Ang lolo ko sa tuhod ay galing sa La Union na isang Ilocano Igorot. Natagpuan niya ang bayan ng Kabakan at dito siya nakahanap ng ekta-ektaryang mga lupain. Base sa kwento ng aking mga tito, tita at aking tatay, masasabi kong naging masagana ang buhay ng lolo ko sa tuhod dahil nagtagumpay siya bilang isang magsasaka at landowner. Dahil sa mga kwentong ito, isa sa mga imahe ng Cotabato na nabuo sa aking murang isipan ay kung saan may palayan sa Cotabato, naroon din ang mga Ilocano. Ang kasabihan na ito ay totoo sa kaso ng Kabakan. Ang mga malalawak na sakahan ng palay sa Kabakan ay napapalibutan ng mga Ilocano communities. Sa barangay Banawag pa lang, ekta-ektaryang mga palayan ay pag-aari ng mga Ilocano. Dahil sa mga material facts na ito, nagkaroon din ng imahe sa akin ang Cotabato na ang mga Ilocano ay pumunta dito para i-develop ang mga lupain na dating pag-aari ng mga kapatid nating Bangsamoro. Kaya every time na nakakakita ako ng mga Ilocano sa Kabakan, ang first impression ko sa kanila ay may mga malalawak na lupain. Pero sa paninirahan ko dito,
na-debunk ang paniniwala kong ito. Hindi pala lahat ay gumaya sa style ng aking lolo sa tuhod. Nagkaroon ng malaking papel ang mga Ilocano para ma-develop ang bayan ng Kabakan. Ang conqueror mindset ng mga Ilocano migrant sa Cotabato ay hindi naging maganda sa ibang mga Moro. Pagkatapos ng ilang mga taon na i-develop ng mga Ilocano ang mga idle lands ng Kabakan na nabili nila sa mga sinaunang dato, binalikan ito ng mga sumunod na henerasyon ng mga Moro para bawiin ang para sa kanila. Malalim ang ugat ng civil conflict sa Cotabato at sa palagay ko ang mga eksperto sa kasaysayan at sociology ang mga appropriate na tao para ipaliwanag ang mga hidwaan nito. Bagamat mahalaga ang paliwanag ng mga eksperto sa kasaysayan at civil conflicts, hindi rin maikakaila na may mga personal na kasaysayan din ang aming pamilya na related sa paksang ito. May mga lupain ng aking lolo na bahagi ng malalim na ancestral domain struggle ng Bangsamoro. Sensitibo ang paksa na ito para i-discuss ko in detail. Pero minabuti ng aming pamilya na lisanin na lang ang pag-aari naming lupain na nababalutan ng pakikibaka at civil struggles sa kanilang ancestral claims. Ngayong araw, may pupuntahan kaming lugar. Dati papanan mi nga lugar malin, kakaduwag tagiti kakasinsin ko, mapan kami di barangay Pisan, dati biro kami nga 30 minutes lang ito mula sa baryo namin, pero sa aking pananaw parang ang layo nito dahil sa cultural differences. Right guys, backride muna ngayon, malin yung motor, pati pamangkin ko, Wilto. Kami ay mga Ilocano at pupunta kami sa isang lugar na controlled ng MILF or Moro Islamic Liberation Front. Bilang isang batang lumaki sa Ilocos, halos nasa dulo na kami ng Luzon at disconnected kami sa mga usaping panlipunan na may kinalaman sa mga Bangsamoro ng Mindanao. Noong bata ako, hindi pa ako aware na may mga Ilocano pala sa Mindanao. Akala ko nga noon ang tatay ko ay isang Bisaya. Kapag naririnig ko ang abbreviation na MILF na associated sa pagiging Moro, ang unang pumapasok sa aking isipan ay mga rebelde sa Mindanao. Bilang isang batang Ilocanong taga Luzon, hindi ko pa lubos na iintindihan noon ang pinaglalaban ng mga grupong ito. Ang tanging naririnig ko lang sa mga balita ay mga rebelde sila, may mga baril at may karahasan. Habang ako ay lumalaki, hindi naging maganda ang imahe na nabuo sa aking isipan kung marinig ko ang salitang Moro dahil sa mga pangit na balitang napapanood ko. At ang mga paksang associated sa kanila ay mga kwento ng baril, pampasabog, takot at karahasan. Yan ang mga una kong naiisip. Hindi rin ako pwedeng sisihin sapagkat bilang isang batang taga Ilocos, hindi malalim ang aking pagkakaintindi sa kanilang civil struggles. Ngayong ako ay isa ng adult, alam kong complex ang usaping ito. Para gawing simple ang paksang ito, ang pinaglalaban nila ay nag-uugat sa usapin ng lupa o ancestral land ng mga sinaunang Moro. At kasama na rito ang pakikipaglaban nila sa kanilang karapatan na i-govern ang mga lupaing ito na unting-unting nawala sa kanila. Bilang apo ng isang Ilocano migrant sa Mindanao na nag-acquire ng mga lupain sa dating teritoryo ng mga Bangsamoro, ito ang aking kwento at perspective bilang isang millennial ng makabagong panahon. Samahan niyo ako sa adventure na ito as I discover the shared land of my Ilocano ancestors
Lumads, and the Bangsamoro, ang Cotabato. Pinuntahan namin ang isang MILF-controlled community sa Barangay Pisan. Bagamat majority ng mga taga-Pisan ay mga Ilocano migrants at marami sa kanila ay galing ng Ilocos Norte, may isang purok dito na exclusive sa Bangsamoro. Ito ang Purok Cueva ng Barangay Pisan. Mabagal ang oras, simple ang pamumuhay nila sa paanan ng mga kabundukan. Kahit gusto ko mang makipag-interact sa kanila, sadyang hindi ko maintindihan ang kanilang salitang Maguindanao. Tinanong ko sa isang residente kung ano ang pangalan ng kanilang purok. Ang sabi niya, Purok Cueva. Tinawag daw na Purok Cueva ang lugar nila dahil malapit ito sa mga kuweba. Ang Barangay Pisan ng Kabakan ay tahanan ng mga naggagandahang natural wonders sa Cotabato. Kasama na rito ang mga kuweba. Bagamat nag-open na ang mga ito sa publiko sa nakaraang mga taon, may mga panahon pa rin na hindi ito accessible sa lahat ng gustong pumunta. Sa kaso naman ng pupuntahan naming destination sa Purok Cueva ng Pisan, matagal na itong sarado sa publiko. Pero kamakailan nagbukas ito sa publiko at para sa lahat. Ilocano, Bisaya, Ilonggo, Lumad at mga Moro. Para sa akin, symbolic ang opening ng lugar na ito para sa peace and prosperity ng mga taga Cotabato. Hindi naman kasi natin maikakaila na ilang dekada nang isolated ang mga Moro community from the rest of the Philippines dahil gusto nilang ihiwalay ang kanilang ancestral domain sa central government ng Pilipinas. Hindi rin kasi natin maikakaila na minsan sa kasaysayan naging land conquerors ang mga Ilocano. Pero sa pag-acquire ng mga lupaing ito, may mga transactions na legal at mga kasundo ang nangyari sa gitna ng mga Ilocano settlers at migrants at mga orihinal na Maguindanao landowners. Masasabi kong ang intention lang naman ng mga Ilocano ay hindi para agawin ang kanilang lupa, kundi para maghanap ng mga may-ari ng lupa na gustong ibenta sa kanila. Ang gusto lang naman ng mga Ilocano ay i-develop ang kayamanan ng lupa na natagpuan nila sa Mindanao sapagkat ang Ilocos ay sadyang gipit sa natural resources at lupang sakahan. Sa Mindanao nila nakita ang mga kayamanang wala o limitado sa Ilocos. Para sa kanila, ang Mindanao at ang lugar ng mga Bangsamoro ay mayamang kalupaan na pwedeng magbago sa kanilang mga buhay. Ayon sa isang academic study ng UNP or University of Northern Philippines na base sa Vigan, Ilocosur, after the Philippine government passed the Homestead Act which covers areas in northern Luzon and Mindanao, enterprising Ilocanos migrated to Mindanao to have greater chances of acquiring at least 16 hectares of land to cultivate. Throngs of Ilocanos settled along the vast areas of Cotabato, Sultan Kudarat, Davao region, and many more availing of the program, hence the Ilocanos of Mindanao. Kasama ang aking mga ninuno sa mga tinutukoy ng academic studies na ito. At bilang isang apo, bahagi ako ng kasaysayan na ito. Sa katunayan, base sa pananaliksik ko, ang aking lolo sa tuhod ay nagkaroon ng fortune ranging from 35 to 50 hectares of land. Iba-iba kasi ang version ng mga tito at tita ko dahil sa lawak ng kanyang mga ari-arian, hindi na matrack ng mga apo kung ilan ba talaga at gaano ba ito kalawak. Dahil sa lawak ng mga lupaing ito, may mga namana pa ang aking tatay na isa ng apo. Ilang ektarya pa yun, bagamat nabenta na namin ang ibang agricultural lands. At ako bilang isang apo sa tuhod, mukhang mayroon din akong mamanahin mula sa aking tatay na mula sa legasiya ng aking lolo sa tuhod na isa sa mga orihinal na Ilocano migrants sa Kabakan. Ako ay bahagi ng kasaysayang ito at hinding-hindi ito mawawala sa akin. At ang lupaing ito ang aking koneksyon sa Mindanao.
Andito kami dead end, dito'y ni dalan based di mapa. Ito kami barangay Pisan and it's a Muslim community. Nung pagkita yung likod ko, andito ka dijay, monument dijay nga white, reminiscent of their kind of architecture. Tapos ipig community mismo nga pagsabi nga meet up no, ag-register kami mapaligid destination sa Tangaga. Guys, you start yung hiking in dito ni Pisan.
Bilang isang Ilocano na apo ng isang Ilocanong land conqueror sa mga dating teritoryo ng Bangsamoro, ang pagbisita ko sa isang MILF-governed area ay nagsisilbing paalala sa akin na ang Cotabato ay isang shared space para sa lahat ng Pilipinong piniling tawaging lupang sinilangan ang Cotabato. Kung dati ay nakatago ang mga likas na kayamanan at kagandahan ng Cotabato dahil sa mga civil conflicts ng mga MILF, MNLF at iba pang armed groups sa Mindanao, ngayon ay unti-unti nang naglalabasan ang mga nakatagong ganda ng Cotabato dulot ng kapayapaan, mediation at civil compromise. Bilang isang Ilocanong millennial na may Mindanaoan heritage na dulot ng migration, na-realize ko na mahalagang intindihin ko rin ang pananaw ng ibang tribong nakatira sa Cotabato. Sa ganitong paraan, wala akong maaapakang dignidad, walang malalagpasang cultural boundaries. At mas maa-appreciate ko pa ang unity in diversity ng aking home province sa Mindanao, ang Cotabato. At yan ang kwentong Admiration. My name is Edmar, your Sound Explorer. See you in my next town.